May nararamdaman ba kayong pangangati sa katawan nitong mga nakaraang araw? Iniisip nyo ba na dahil lang iyan sa pagtanda? Magandang araw. Ako si Dr. Rodrigo Lim, isang oncologist na may 20 taong karanasan. Si Lola Elena, 63 taong gulang mula sa Davao, ay nakaranas ng pangangati sa isang bahagi ng kanyang katawan sa loob ng isang taon. Pamahid lang mula sa botika ang kanyang ginagamit. Isang araw na nilaw ang kanyang mga mata. Siya ay nasuring may stage 4 pancreatic cancer at pumanaw pagkatapos ng 2 buwan. Ngunit iba naman ang kaso ni Lolo Ramon, 67 taong gulang mula sa Bulacan. 6 na buwan siyang nangangati, nangyayain siya ng kanyang anak na magpatingin sa ospital. Lumabas sa resulta ng pagsusuri na mayroon siyang early stage diabetes. Sa loob lamang ng 3 linggo, tuluyang nawala ang kanyang pangangati at nabawasan pa ang kanyang mga iniinom na gamot. Ano ang pagkakaiba sa kanilang dalawa? Iisa lang, 72 oras. Ngayon, ibubunyag ko ang 5 partikular na mapanganib na lugar sa katawan. Ito ang huling senyales na ipinapadala ng inyong katawan. Kung nararanasan ninyo ang pangangati sa kahit isa sa mga lugar na ito, kailangan nyo itong suriin agad. Lalo na ang nasa unang pwesto, kailangan nyong magpunta sa emergency room sa loob ng 72 oras. Kapag huli na, wala nang magagawa. Kung maagang matutuklasan siyam sa 10 tao ang ganap na gumagaling. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa huli, mababawasan ang inyong mga iniinom na gamot, mababawasan ang pag-aalala ng inyong mga anak, at mabubuhay kayo ng mas malusog sa loob ng 20 taon pa. Suriin ninyo agad habang pinapanood ang video na ito. Kung may nangangati sa inyong katawan, pakipindot ang numerong 1 sa comments. Ang pag-subscribe at pag-like ay libre. Kung magsusubscribe kayo, mas mabilis ninyong matatanggap ang mga impormasyong nakapagliligtas buhay na tulad nito. Ngayon, simulan na natin mula sa ika-5 pwesto. Ika-5 pwesto, ang gitna ng likod. Kamusta kayo? Nangangati ba ang likod ninyo nitong mga araw na to? Hindi ba kayo mabubuhay ng walang pangkamot sa likod? Iniisip nyo ba na natural lang iyan dahil natutuyo ang balat habang tumatanda? Hinding-hindi po. Ang pangangati sa likod ay isang senyales na nagsisimula na ang diabetes. Bakit nga ba nangangati ang likod? Kapag tumaas ang blood sugar, nawawalan ng tubig ang katawan. Madalas ba kayong umihi? Dahil dyan labis na nababawasan ang tubig sa balat. Lalo na sa likod dahil kakaunti ang sweat glands dito. Ito ang unang-unang natutuyo. Kaya ito nangangati. May isang pasyente akong hindi malilimutan, si Mang Ruben, 62 taong gulang mula sa Pampanga. Sa loob ng 8 buwan, sobrang kati ng kanyang likod. Hindi siya mabubuhay kahit isang araw nang walang pangkamot. Nagigising siya sa gabi dahil sa pagkakamot ng likod. Umiinom siya ng 2 malalaking bote ng tubig araw-araw. Bawat oras ay pumupunta siya sa banyo. 3 platong kanin ang kanyang nauubos, pero patuloy siyang pumapayat. Sabi niya, ganito talaga siguro kapag tumatanda. Natutuyo ang balat at madalas umihi. Tiniis niya ito sa loob ng 8 buwan. Ngunit sa kanilang company medical check-up, sumailalim siya sa blood test. Nang makita ko ang resulta, nanginig ang aking mga kamay. Ang kanyang hemoglobin A1C ay 9.2, ang normal ay 5.7. Halos doble ito. Malala na ang kanyang diabetes. Ang mas malaking problema ay ang kanyang mga mata. Sa masusing pagsusuri, may nakitang pagdurugo sa kanyang retina. Nagsimula na ang komplikasyon ng diabetes. Pumasok si Mang Ruben sa aking klinika. Dok, malabo na ang paningin ko sa mukha ng apo ko. Hindi na rin ako makapagmaneho. Akala ko simpleng kati lang. Diabetes pala ito. Ngayon, si Mang Ruben ay pumupunta sa klinika 1 beses sa 1 buwan para sa iniksyon sa mata. Kailangan niya itong gawin habang buhay. Ang pangangati sa kanyang likod ay nawala pagkatapos ng 6 na buwang pag-inom ng gamot. Itinapon na rin niya ang kanyang pangkamot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasira na. Kung nagpatingin lang siya 8 buwan na mas maaga sana, ay maayos pa ang kanyang mga mata. Mga kaibigan, hindi ninyo malalaman kung diabetes ito sa pamamagitan lamang ng pangangati ng likod. Kailangan ninyong tingnan ang iba pang mga senyales. Yung mga laging nauuhaw, yung mga madalas pumunta sa banyo, yung mga malakas kumain pero pumapayat. Kung nararanasan ninyo ang kahit isa sa mga ito, kasabay ng pangangati ng likod diabetes iyan,
kailangan ninyong magpunta sa ospital. Isang blood test lang ang kailangan. Kung ang inyong fasting blood sugar ay 126 pataas, may diabetes kayo. Kung nasa pagitan ng 100 at 125, pre-diabetes iyan. Kung aagapan ninyo ngayon, magagamot ito kahit walang gamot. Mga kaibigan, huwag basta-basta kamutin ang likod kapag nangangati. Madalas ba kayong uminom ng tubig at pumunta sa banyo? Kung oo, magpunta na kayo agad sa ospital. Huwag ninyong ipagpaliban ng higit sa 3 araw. Ngunit ang ika-5 pwesto ay medyo ayos pa. Ang ika-4 na pwesto ay tunay na nakakatakot. Meron ba sa inyong nangangati ang ulo nitong mga araw na ito? Kahit nagpalit na ng shampoo ay wala pa ring epekto? Nanginginig din ba ang inyong mga kamay? Maaaring senyales iyan na nasisira ang inyong utak? Ito ang daan patungo sa Parkinson's disease at dementia. Ika-4 na pwesto, anit. Mga kaibigan, nangangati ba ang ulo ninyo? Kahit nagpalit na ng shampoo ay wala pa ring epekto. Marami ring bang balakubak? Iniisip nyo ba na dahil lang iyan sa hindi pagsha-shampoo? Hindi po. Ang pangangati ng anit ay senyales na nasisira ang inyong utak. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Ngunit ito ang katotohanan. Sa isang pag-aaral sa Amerika, sinuri ang 100 pasyenteng may Parkinson's disease. 7 sa kanila ang nagsabing nakaranas sila ng pangangati ng ulo 2 taon bago sila nasuri sa sakit. 7 sa bawat 100. Bakit ganito? Kapag nasira ang nerve sa utak, nagkakamali ang pagpapadala ng senyales. Sobrang daming langis ang nalalabas sa anit. Dahil dito nangangati ang ulo at nagkakaroon ng balakubak. Ito ang tinatawag na seborrheic dermatitis. Ito ang kwento ni Aling Maria, 66 taong gulang mula sa Quezon City. 1 taon na siyang nakakaranas ng matinding pangangati ng ulo. Nagpalit siya ng mamahaling shampoo. Bumili rin siya ng gamot sa balakubak sa botika. Nagpunta rin siya sa dermatologist. Binigyan siya ng doktor ng pamahid. Gumaganda ang pakiramdam niya kapag naglalagay, pero bumabalik din ang kati. Sabi niya, siguro humihina na rin ang anit ko habang tumatanda at pinalipas niya ang 1 taon. Ngunit 6 na buwan ang nakalipas, may mga kakaibang nangyari. Nanginginig ang kanyang kutsara kapag kumakain. Nung una, inakala niyang masakit lang ang kanyang pulso. Kapag naglalakad, hirap siyang iangat ang kanyang mga paa. Inisip niya, nawawalan na ba ako ng lakas sa binti? Niyaya siya ng kanyang anak na magpatingin sa isang malaking ospital. Nagpa-MRI siya. Nang marinig niya ang resulta, na paupo siya sa aking harapan. Meron siyang early stage Parkinson's disease. Nanginginig ang boses niya nang magtanong, Doc, nagagamot po ba ito? Sumagot ako, mahirap po ang kumpletong paggaling, pero mapapabagal natin ang paglala nito gamit ang gamot. Umiiyak siyang nagsalita. Pangangati lang ng ulo, problema na pala sa utak. Sana nagpatingin ako 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, umiinom na ng gamot si Aling Maria, medyo nabawasan ang panginginig ng kanyang kamay dahil sa gamot. Ngunit ang Parkinson's disease ay patuloy na lumalala. Pagkatapos ng 10 taon, mahihirapan na siyang maglakad mag-isa. Kung nagpatingin lang siya, 1 taon na mas maaga, mas napabagal sana ang paglala ng sakit. Mga kaibigan, hindi ninyo malalaman kung Parkinson's disease ito sa pamamagitan lamang ng pangangati ng anit. Kailangan ninyong tingnan ang iba pang mga senyales. Yung mga nanginginig ang kamay. Yung mga hirap iangat ang paa kapag naglalakad. Yung mga nagiging blanko ang ekspresyon ng muka. Kung nararanasan ninyo ang kahit isa sa mga ito, kasabay ng pangangati ng ulo, magpunta na agad sa ospital. Sa isang neurologist kayo dapat pumunta. Hindi ito gagaling sa pagpapalit ng shampoo. Hindi ito gagaling sa pagpapahid ng ointment. Malalaman lamang ito sa pamamagitan ng MRI. Mga kaibigan, huwag basta-basta kamutin ng ulo kapag nangangati. Nakalima na kayong palit ng shampoo pero wala pa ring epekto. Nanginginig ba ang inyong kamay at bumabagal ang paglakad? Kung oo, magpunta na agad sa ospital. Kapag ipinagpaliban ninyo ng 3 araw, maaaring huli na. Ngunit kahit nakakatakot ang ika, 4 na pwesto mas nakakagulat ang ika. 3. Mayroon ba sa inyong nangangati ang singit o kilikili nitong mga araw na ito? Kahit nagpapahid ng ointment ay hindi gumagaling. Nitong huli, madalas ba kayong pagpawisan sa gabi? Bigla ba kayong bumagsak ng timbang? Iyan ay senyales na.
bumabagsak ang inyong immune system. Maaaring ito ay blood cancer. Sasabihin ko to sa inyo ngayon. Ika, 3 pwesto singit. Mga kaibigan, nangangati ba ang singit ninyo? Namumula at namamagarin ba? Iniisip nyo bang baka fungi lang ito kaya bumili kayo ng ointment sa botika? Mag-ingat kayo. Maaring hindi ito fungi. Ito ay senyales na bumabagsak ang inyong immune system. Ang immune system ang sundalo ng ating katawan. Pinoprotektahan tayo nito laban sa masasamang mikrobyo. Ngunit kapag bumagsak ang sundalong ito, malayang nakakapasok ang mga fungi. Lalo na sa mga lugar na laging basa at kulob tulad ng singit, doon sila unang namumugad. Sa isang pag-aaral sa Amerika, sinuri ang 100 pasyenteng may lymphoma. 2 sa kanila ang nagsabing nakaranas sila ng pangangati sa singit 6 na buwan bago sila nasuri. 2 sa bawat 100. May isang pasyente akong hinding-hindi ko malilimutan. Si Nanay Lydia, 61 taong gulang mula sa Cebu. 1 taon siyang nakaranas ng matinding pangangati sa singit. Nahihiya siyang magpatingin sa doktor. Bumili siya ng gamot sa fungi sa botika at ipinahid ito. Medyo gumaganda ang pakiramdam niya pero pagkatapos ng 3 araw bumabalik ang kati. Sa huli, nagpunta siya sa dermatologist. Binigyan siya ng doktor ng ointment. Hindi pa rin gumaling. Sa loob ng 6 na buwan, 5 dermatologist na ang kanyang napuntahan. Bakit kaya hindi ito gumagaling, tanong niya sa sarili, habang sumusubok ng mga halamang gamot, ngunit 3 buwan ang nakalipas, may mga kakaibang nangyari. Kapag natutulog siya sa gabi, basang-basa siya sa malamig na pawis. Kailangan pa niya magpalit ng damit. Nabawasan din siya ng 10 kilo. Malakas siyang kumain pero patuloy siyang pumapayat. Sabi pa niya, hindi naman ako nagda-diet pero pumapayat ako. Sinabihan siya ng kanyang pamilya na may mali at kailangan niyang magpatingin sa isang malaking ospital. Sumailalim siya sa blood test. Kakaiba ang bilang ng kanyang white blood cells. Nagpa-CT scan din siya. Namamaga ang kanyang mga lymph nodes. Stage 2 lymphoma. Isang uri ng blood cancer. Nagtanong siya sa akin, Dok, mabubuhay pa po ba ako? Nanginginig ang kanyang boses. Sumagot ako, kapag stage 2, magagamot po ito sa pamamagitan ng chemotherapy. Karamihan ay ganap na gumagaling. Umiyak siya. Sana hindi ko na lang ikinahiya at itinago, sana nagpunta na ako agad sa malaking ospital. Sinayang ko ang 1 taon. Ngayon sumasailalim si Nanay Lydia sa chemotherapy. Nalagas na ang lahat ng kanyang buhok. Sobrang hirap din daw ng kanyang pakiramdam, ngunit maganda ang progreso ng kanyang paggaling. Kung umabot ito sa stage 3 o 4, napakababa na ng survival rate. Kung nagpatingin lang siya 1 taon na mas maaga, baka hindi na niya kinailangan pang mag-chemotherapy. Mga kaibigan, hindi ninyo malalaman kung blood cancer ito sa pamamagitan lamang ng pangangati ng singit. Kailangan ninyong tingnan ang iba pang mga senyales. Yung mga pinagpapawisan ng malamig sa gabi, yung mga biglang pumapayat, yung mga nanghihina ang katawan. Kung nararanasan ninyo ang kahit isa sa mga ito kasabay ng pangangati ng singit, magpunta na agad sa ospital. Kailangan ninyong magpa-blood test. Kung bumabalik ang kati sa loob ng 3 araw, kahit nagpapahid ng ointment, hindi iyan problema sa balat. Kailangan ninyong pumunta sa isang hematologist. Mga kaibigan, huwag ninyong ikahiya ang pangangati ng singit. Huwag ninyong itago. Nakalima na kayong gamit ng ointment pero hindi pa rin gumagaling. Pinagpapawisan ba kayo sa gabi at bumabagsak ang timbang? Kung oo, magpunta na agad sa ospital. Bawat araw na ipinagpapaliban ninyo ay paglala ng sakit. Sabihin ninyo sa comments, mayroon ba kayong parte ng katawan na nangangati pa rin kahit ginagamot na? Pindutin ang number 1. Ang kwento ninyo ay maaring makapagligtas ng buhay ng iba. Ngunit kahit nakakatakot ang ika, 3 mas malala ang ika, 2. Mayroon ba sa inyong nangangati sa paligid ng butas ng puwit? Tinitiis nyo lang ba dahil sa hiya? Naging manipis na rin ba ang inyong dumi? Iyan ay senyales na bumabara na ang inyong bituka. Maaring ito ay colon cancer. Sasabihin ko sa inyo ngayon ang ika, 2 pwesto. Ika, 2 pwesto paligid ng butas ng puwit. Mga kaibigan, nangangati ba ang paligid ng inyong butas ng puwit? Hindi nyo masabi kahit kanino dahil sa hiya, iniisip nyo bang almoranas lang iyan kaya tinitiis nyo na lang? Hindi nyo dapat tiisin iyan. Ang pangangati sa butas ng puwit ay senyales na bumabara ang inyong bituka.
Sa isang pag-aaral sa Amerika, sinuri ang 100 pasyenteng may colon cancer. 40 sa kanila ang nagsabing pangangati sa butas ng puwit ang una nilang sintomas. 40 sa bawat 100, inabot ng average na 14 na buwan bago sila nasuri. Ibig sabihin, tiniis nila ito ng mahigit 1 taon. Bakit nangangati ang butas ng puwit kapag may tumubong bukol sa bituka, naglalabas ito ng mucus? Itong mucus ang nagdudulot ng iritasyon sa butas ng puwit, kaya ito nangangati. Kapag lumaki ang bukol, sumisikip ang bituka. Nagninipis ang dumi. Hindi maginhawa ang pakiramdam kahit katatapos lang dumumi. Nagkakaroon din ng dugo sa dumi. May isang pasyente akong hanggang ngayon ay masakit pa rin sa dibdib. Si Tatay Cardo, 67 taong gulang mula sa Davao. 2 taon siyang nakaranas ng matinding pangangati sa butas ng puwit. Hindi niya masabi kahit sa pamilya niya dahil sa hiya. Bumili siya ng gamot sa Almoranas at ipinahid ito. Nagpatuloy ang pangangati. Nagigising siya sa gabi dahil sa kati. 1 taon ang nakalipas, naging kasing nipis na ng lapis ang kanyang dumi. Sabi niya, siguro humihina na rin ang bituka ko habang tumatanda. Tuwing dudumi siya, pakiramdam niya ay may naiiwan pa. Natatakot na siyang pumunta sa banyo. 6 na buwan ang nakalipas, may dugo ng sumasama sa kanyang dumi. Lumala na yata ang Almoranas ko, sabi niya, at tiniis ulit. 1 araw nakita ng anak niya ang dugo sa inidoro. Nagulat ito at niyaya siyang magpatingin sa ospital. Nagpa-colonoscopy siya. Nang makita ko ang monitor, napigil ang aking hininga. May malaking bukol sa kanyang rectum. Nag-biopsy kami. Stage 3 colon cancer. Kumalat na sa kanyang mga lymph nodes. Nagtanong sa akin si Tatay Cardo, Dok, gagaling po ba ako kapag naoperahan? Sumagot ako, posible po ang operasyon. Ngunit maaring kailanganin ninyong magsuot ng colostomy bag. Namutla ang kanyang mukha. Colostomy bag, ibig sabihin habang buhay na akong may dalang supot. Napayuko siya. Naoperahan siya. Sumailalim din siya sa chemotherapy. Ngayon nabubuhay siya na may colostomy bag. Takot na siyang lumabas ng bahay. Natatakot siyang baka mangamoy o pumutok ang supot. Sabi niya sa akin, Dok, tiniis ko ng 2 taon dahil sa hiya. Hindi ko alam na ganito ang kahahantungan. Kung nagpatingin lang siya 2 taon na mas maaga, stage 1 pa lang sana. Simpleng pagtanggal lang ng bukol sa pamamagitan ng endoscopy ang kailangan. Hindi na sana niya kailangan mag-colostomy bag. Halos lahat ay ganap na gumagaling. Ngunit iba ang stage 3. Kalahati lamang ang nabubuhay ng higit sa 5 taon. Mga kaibigan, hindi ninyo malalaman kung colon cancer ito sa pamamagitan lamang ng pangangati sa butas ng puwit. Kailangan ninyong tingnan ang iba pang mga senyales. Yung mga numinipis ang dumi, yung mga hindi maginhawa ang pakiramdam, kahit katatapos lang dumumi yung mga may dugo sa dumi. Kung nararanasan ninyo ang kahit isa sa mga ito kasabay ng pangangati sa butas ng puwit, magpunta na agad sa ospital. Kailangan ninyong magpa-colonoscopy. Huwag ninyong isiping Almoranas lang iyan. Magkapareho ang sintomas ng Almoranas at cancer. Malalaman lamang to kapag nagpa-colonoscopy. Mga kaibigan, huwag ninyong ikahiya ang pangangati sa butas ng puwit. Kapag tiniis ninyo ng 2 taon, baka kailanganin ninyong mag-colostomy bag. Magpunta na agad sa ospital. 1 colonoscopy lang malalaman na. Ngunit mga kaibigan, sa mga nauna, mayroon pa tayong panahon. Pero iba ang 1 pwesto. Para sa 1 pwesto, kailangan ninyong magpunta sa ospital sa loob ng 72 oras. Kapag huli na talagang wala nang magagawa. Mayroon ba sa inyong nangangati ang buong katawan at naninilaw ang mga mata? Mayroon bang kulay-kola ang ihi? Iyan ay senyales na tumitigil na sa paggana ang inyong atay. Sasabihin ko to sa inyo ngayon. Unang pwesto, mata. Mga kaibigan, tumingin kayo sa salamin. Suriin ang kulay ng inyong mga mata. Kahit kaunti lang ba ang paninilaw ng puting bahagi, magpunta na agad sa ospital. Pumunta sa emergency room. Kailangan ninyong magpunta sa loob ng 73 oras. Ito ay senyales na tumitigil na sa paggana ang inyong atay. Senyales na barado ang inyong bile duct. Senyales na may problema sa inyong pancreas. Ang atay at pancreas ang nagsisilbing tagalinis ng ating katawan.
Sinasala nila ang lason at inilalabas ang abdo-bile. Ngunit kapag nagkaroon ng kanser, nababarahan ang daanan ng abdo. Ang abdo ay napupunta sa dugo. Kumakalat ito sa buong katawan. Kaya naninilaw ang mga mata. Naninilaw din ang balat. Nangangati ang buong katawan. Ayon sa isang pag-aaral sa Amerika, sa 100 pasyenteng may paninilaw ng mata at pangangati, 92 sa kanila ang may cancer sa atay o pancreas, 92 sa bawat 100. Ibahagi ko sa inyo ang kwento ng dalawang tao. Una, si Mang Jose, 63 taong gulang mula sa Iloilo. 3 buwan siyang nangangati ang likod. 2 buwan ang nakalipas, naging kulay kola ang kanyang ihi. 1 buwan ang nakalipas, nagsimulang manilaw ang kanyang mga mata. Siguro pagod lang ako, sabi niya, at tiniis ito. Nang tuluyan nang nanilaw ang kanyang mga mata, saka siya nagpunta sa ospital. Stage 4 pancreatic cancer. Hindi na siya maaaring operahan. Ngayon, sumasailalim siya sa chemotherapy at sobrang hirap na hirap siya. Sabi niya sa akin, sana nagpatingin na ako bago pa manilaw ang mga mata ko. Ngunit iba naman si Lolo Ben, 65 taong gulang mula sa Maynila. 1 buwan siyang nangangati ang likod. Medyo nagsimula na ring dumilim ang kulay ng kanyang ihi. Habang tumitingin sa salamin, napansin niyang parang bahagyang naninilaw ang kanyang mga mata. Niyaya agad siya ng kanyang anak na magpatingin sa ospital. Lumabas sa pagsusuri na may maliit na bukol sa kanyang pancreas. Nagsisimula na itong bumara sa kanyang bile duct. Maaga pa. Naoperahan siya. Ngayon si Lolo Ben ay nagpapagaling matapos ang kanyang chemotherapy. Ano ang pagkakaiba sa kanilang dalawa? 2 buwan. Si Mang Jose ay nagpatingin ng tuluyan ng nanilaw ang kanyang mga mata. Si Lolo Ben ay nagpatingin agad nang mapansin niyang bahagya itong naninilaw. Ang 2 buwang pagkakaibang iyon ang nagtakda kung sino ang maaring operahan at sino ang hindi. Kapag nanilaw na ang mata, ibig sabihin barado na ang bile duct. Sa pancreatic cancer, sa sandaling manilaw ang mata, 77 sa 100 pasyente ang hindi na maaaring operahan. Ngunit kung magpapatingin kayo bago pa manilaw ang mata, mas mataas ang tsansang maoperahan. Ganon din sa cancer sa atay. Kapag nanilaw na ang mata, malala na ang kondisyon. Ngunit kung maagang matutuklasan, posible ang kumpletong paggaling. Mga kaibigan, hindi ninyo malalaman kung cancer sa atay o pancreas ito sa pamamagitan lamang ng paninilaw ng mata. Kailangan ninyong tingnan ang iba pang mga senyales. Yung mga nangangati ang buong katawan, yung mga may maitim na kulay kape, ang ihi, yung mga may kulay abo, ang dumi. Kung nararanasan ninyo ang kahit isa sa mga ito, kasabay ng bahagyang paninilaw ng mata, magpunta sa ospital sa loob ng 7 oras. Pumunta sa emergency room, lalo na kung tuluyan ng nanilaw ang inyong mga mata, pumunta na kayo ngayon din. Huwag nang ipagpaliban kahit 1 oras. Mga kaibigan, tumingin kayo sa salamin tuwing umaga. Suriin ang kulay ng inyong mga mata. Kung bahagya itong naninilaw, magpunta agad sa ospital. Suriin din ang kulay ng inyong ihi. Kung maitim na kulay kape, mapanganib iyan. Suriin din ang kulay ng inyong dumi. Kung kulay abo, mapanganib iyan. Mga kaibigan, nabanggit ko na ang 5 lugar. Likod ulo, singit, butas ng puwit at mata. Mayroon ba kayong nararanasan sa kahit isa sa mga ito? Kung oo, magpunta sa ospital sa loob ng 3 araw. Kung maagang matutuklasan, magagamot ito. Kahit huli ng matuklasan, may paggamot pa rin. Huwag kayong sumuko. Iisa lang ang pagkakaiba. 72 oras. Mula ngayon, mayroon akong importanteng sasabihin sa inyo. Kung paano ninyo mapoprotektahan ang 5 lugar na ito, kung ano ang dapat ninyong simulan gawin ngayon. Una, tumingin sa salamin tuwing umaga. Suriin ang kulay ng inyong mga mata. Kung bahagya itong naninilaw, ospital agad. Pangalawa, suriin tuwing pupunta sa banyo. Maitim na kulay kape ba ang inyong ihi? Kulay abo ba ang inyong dumi? Kung oo, ospital agad. Pangatlo, kung ang pangangati ay tumagal ng higit sa 3 araw, magpatingin sa doktor. Kung hindi gumagaling, kahit nagpapahid ng ointment, hindi iyan problema sa balat. Kailangan ninyong pumunta sa isang internist. Pang-apat, panginginig ng kamay, mabagal na paglakad, malamig na pawis, pagbaba ng timbang, pagnipis ng dumi. Kung nararanasan ninyo ang kahit isa sa mga ito, kasabay ng pangangati, ospital agad. Panlima, gumawa ng itch diary. Isulat kung kailan nagsimula, saan at gaano katindi ang kati. Ipakita to sa doktor kapag nagpatingin kayo.
Mga kaibigan, uulitin ko para sa inyo. Ika, 5 pwesto ay likod. Kung madalas kayong uminom ng tubig at pumunta sa banyo, kasabay ng pangangati ng likod diabetes, iyan. Magpa-blood test. Ika, 4 na pwesto ay ulo. Kung hindi gumagaling kahit nagpalit ng shampoo at nanginginig ang inyong kamay kasabay ng pangangati ng ulo Parkinson's disease, iyan. Pumunta sa neurologist. Ika, 3 pwesto ay singit. Kung hindi gumagaling kahit nagpapahid ng ointment at pinagpapawisan kayo ng malamig kasabay ng pangangati ng singit, blood cancer, iyan. Magpa-blood test. Ika, 2 pwesto ay butas ng puwit. Kung numinipis ang inyong dumi at may kasamang dugo, kasabay ng pangangati sa butas ng puwit, colon cancer, iyan. Magpa-colonoscopy. Unang pwesto ay mata. Kung naninilaw ang inyong mata at kulay kape ang ihi kasabay ng pangangati ng buong katawan cancer sa atay o pancreas, iyan. Pumunta sa emergency room sa loob ng 72 oras. Mga kaibigan, may dahilan kung bakit ko ginawa ang video na ito. Sa loob ng 20 taon, napakaraming tao na ang narinig kong nagsabi ng, sana nalaman ko lang noon. Ayoko nang marinig muli ang mga salitang iyon. Kung nagpatingin lang sana kayo ng mas maaga, posible pa sana ang operasyon. Baka pag-inom lang ng gamot ang kailangan. Posible pa sana ang kumpletong paggaling. Mga kaibigan, ang pangangati ay isang sulat mula sa inyong katawan. Ang huling sulat, huwag ninyo itong balewalain. Basahin ninyo at kumilos kayo. Simula ngayon, tumingin sa salamin tuwing umaga. Kung nangangati, ng higit sa 3 araw magpatingin sa doktor. Iyon lang ang kailangan. Ang buhay ninyo ay kayo ang magliligtas. Tutulungan ko kayo. Ngunit kayo ang dapat unang kumilos. Nakatulong ba ang video na ito? Kung oo, pakipindot ang subscribe button, pakipindot ang like button. Patuloy ako magbibigay ng ganitong impormasyon sa hinaharap. I-share nyo rin ito sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ang isang video na ito ay maaaring makapagligtas ng buhay ng isang tao. Sabihin ninyo sa comments, nagpasya ba kayong magpatingin sa doktor pagkatapos mapanood ang video na ito? Pindutin ang number 1. May kakilala ba kayong may ganitong sintomas? Pindutin ang number 2. Gusto kong malaman ang inyong mga kwento. Mga kaibigan, ang kalusugan ay hindi nabibili ng pera. Ngunit mayroon tayong oras. Ang isang araw na ito ang bubuo sa inyong susunod na 20 taon. Bawasan ang mga gamot, bawasan ang pag-aalala ng mga anak, at mabuhay ng maligaya kasama ang inyong mga apo. Iyon ang aking hiling. Maraming salamat sa panonood ngayong araw. Manatili kayong malusog, mabuhay kayo ng matagal at malusog. Magkita-kita tayo sa susunod na video.